Buenos dias ating lahat mga bay, at welcome tayo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Habang pinaninindigan ng mga makapili ang baluktot na pangungutak, there's no such thing West Philippine Sea daw na nag-i-exist. Samot-sari ang mga issue na binato sa State of the Nation address ni Bongbong Marcos, gaya ng polboronic video na akala nila katulad ng people power, kakagatin ito ng mga tao. Ngunit nagkamali sila dito, kasi pinagtatawanan lang ang faking video na to. At mas pinansin pa ng mga tao ang pagpunta ng ating Vice President na si Sara sa Germany habang nagtiis ang ating bansa sa hagupit ng bagyong Carina. At habang sumipa ang issue na yun, lumitaw na naman ang mga panibagong issue na sasampalin daw ni Basti ang pulis sa Davao, habang si Sara naman umiiksena na naman sa pag-aalburuto kung bakit daw binawasan ang kanyang mga gwardyang pulis. Marami tuloy ang nakakaobserba, no? Marami nakakaobserba dito na para bang sinasadya niyang magtatantro-tantruman for diversional tactics purposes upang pilit na matatakpan ang kahihiyan niyang ginagawang pagpunta sa ibang bansa sa kalagitnaan ng bagyong Carina. So parang ganun ang nangyari mga bay. Kaya marami tuloy ang mga nakakaobserba, no? Marami ang nakakaobserba tuloy na hindi kaya panibagong issue na naman ito, no? Panibagong issue na naman ito para ilihis ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. So parang ganun mga bay, pero obserbasyon lang naman yun bay, no? Hindi yan na para bang judgmental tayo, no? Obserbasyon lang naman natin yun. So parang ganun na nga. Alam naman natin kung bakit maraming gustong umaagaw dyan sa West Philippine Sea, dahil sa dami ng natural resources na nakareserba dyan. Isa na dyan gaya ng langis na 3 beses sa laki ng Kuwait, at kinukumpirma yan ng mga eksperto sa siyensya ng China at United States. Ngunit ang tanong dito mga bay, totoo nga ba yung sinasabi nila na there's no such thing West Philippine Sea? Totoo ba yan? Well, base sa administrative order by presidential proclamation, ito'y isang matibay na termino base sa UNCLOS. Ito'y isang absolute right sa loob ng ating exclusive economic zone, na ang ini-exercise natin dito ay ang jurisdiction sa ating maritime rights, pati ang extended continental shelf. Well, laliman pa natin ang usaping ito pagkatapos ng ating maikling intro. Maraming mga argumento na bugbog sarado talaga ang ating mga pananaw sa nagdaang administrasyon. Dapat daw kasi na ibibigay na lang natin ang West Philippine Sea, or maging probinsya na lang tayo sa China. Yung pagkapanalo natin sa arbitration award na atin talaga ang West Philippine Sea ay isang papel lang daw yan. Sabi ng ibang mga kritiko, there's no such thing West Philippine Sea existed. Yung South China Sea daw ang pinag-aagawan. Ibig ba sabihin nito, yung buong Indian Ocean ay pagmamay-ari rin ng India? What about Dead Sea, Black Sea at Red Sea? Ibig bang sabihin, pagmamay-ari ba rin yun ni Dead, Black at Red?
What if papalitan natin ang pangalan ng ating bansa na Pacific? Ibig bang sabihin nito na tayo na ang may-ari ng buong Pacific Ocean? Ang labo talaga ng pangungutat nila, no? Anyway, huwag na lang natin patulan yung mga ganyan ka-nonsense na mga argumento. Pag-uusapan na lang natin ang tungkol sa mga karapatan sa ating bansa. Totoo na ang nakalagay sa karagatan dyan ay South China Sea, pero hindi ibig sabihin nito na sa kanila na lahat yan. Ito'y isang termino lamang sa karagatan base sa maritime term. Ngunit ang West Philippine Sea ay existed talaga sa batas ng International Tribunal for the Law of the Sea. According sa Administrative Order number 29, Presidential Decree number 1599, sa buong 200 nautical miles sa ating exclusive economic zone, may karapatan tayo to exercise our sovereign rights to explore and exploit, conserve and manage the natural resources, whether living or non-living, both renewable and non-renewable of the seabed, including the subsoil and the adjacent waters, and to conduct other activities for the economic exploitation and exploration of its maritime domain, such as the production of energy from the water, currents, and winds. At pinagtibayan under the principles of international law, including the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea or UNCLOS. Ngunit tila yata binabaluktot ito ng China at mas nilalason pa tayo sa kanilang bulok na argumento sa 9-dash line. At habang ang mga China boys sa ating bansa pilit tayong pinapaniwala sa kanilang mga narrative na pamamaluktot, dito pa lang bay, sa mga argumentong ito, parang may invasion na yata na nangyayari. Gusto nila na yung state of mind natin ma-invade sa mga China boys. Okay, sige, ipagpalagay na lang natin na tama kayong mga China boys. At lubos-lubusan na lang natin na gawing probinsya na lang ng China ang Pilipinas. Total, yung idol nyo naman na chess master at political genius naman ang may sabi niyan. Sa palagay nyo ba, wala pa ring digmaan na mangyayari? Diyan kayo nagkakamali kasi yun ang hindi nyo nakita na nabasa na natin. Ang estado kasi ng pangungutat sa China nandoon na sa imperialismong pag-conquer sa buong mundo. Sa takbo pa lang ng pang-ekonomiya sa China, ganun na ang gusto nilang mangyayari. Iyon ang dahilan na sa kasagsagan na umusbong pa ang ekonomiya ng China sa kanilang panahon nung wala pa ang pandemya. Yung mga investor sa Western companies, pati original na mga produkto, may tatak talaga na made in China. Maraming breach of contracts sa copyrights, trademarks, and patents ang harap-harapan na giniba sa China. Wala silang pakialam. Importante, may tatak na made in China. Anong punto nila dyan? Para yung mindset natin, ipamumukha nila sa ating kaisipan na sila ay superpower country sa buong mundo. Nakakatakot itong dambuhalang kasakiman sa China pag nagkataon na makuha ng China ang ating bansa. Kaya ngayon pa lang, pipigilan na natin to. Paano natin gawin yun? Yung mga makapili na mga China boys, huwag na nating ibubuto kasi ito ang gumagawa ng kaguluhan sa ating bansa. Gaya ng Distab-Distab, Mindanao Independent, Pulburon-Pulburon, at kung ano-ano pang kabulastugan na mga walang kwentang isyu. Gusto nila guluhin tayo dito sa loob para dito lang nakatuon ang ating atensyon at wala tayong kaalam-alam sa katarantaduhan ng China sa West Philippine Sea. Ika nga sa kasabihan ng Art of War de Sancho, if his forces are united, separate them. Gusto nila na magkawatak-watak tayong mga Pilipino upang pag hindi na tayo buo, madali na lang nila tayo sasakupin. Gusto nila na lalasunin tayo sa history ng American invasion laban sa Iraq, Mexico, Venezuela, Ukraine at iba pang bansa sa African countries. Totoo naman talaga yan eh. Alam naman natin yan. Pero ibang usapan to ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kung totoosin nga, pare-pareho lang naman ang US at China. Gustong sakupin ang buong mundo. Yon nga ang isa sa dahilan na gustong tapatan ng BRICS ang fiat money na petrodollar. Kahit ako, naisip ko pa noon na dapat suportaan itong BRICS.
Pero dahil sa winalang hiya tayo sa kanilang katarantaduhan, nagbago ang pananaw ko tungkol dito. Kasi mantakin mo naman, pati kaaliado ng China sa BRICS, yung Russia at India, gusto pang aagawin ang mga teritoryo nito. Pati nga teritoryo ng North Korea na kaaliado pa nila sa komunista, gusto pa nilang aagawan ng teritoryo. Walang hiya talaga tong China na ito. Kaya malinaw pa sa sikat ng araw na itong plano ng China, gusto talaga nilang babuyin ang buong mundo. Kaya yun ang dahilan na ang unang sasakupin ng China itong Taiwan, Japan at Pilipinas. Kasi itong tatlong bansang ito, strategic location talaga to sa Indo-Pacific. Kung pag-uusapan natin ang kalakalan sa militar at ekonomiya, nagkataon na kaaliado sa US ang tatlong bansa na to. Alam naman natin na sakim din sa kapangyarihan itong US. In short, parehong demonyo tong China at US. Kaya lang no choice tayo. Pipiliin na lang natin ang lesser evil. Nakakasawa na pakinggan ang bulok na argumento na ginagamit lang daw tayo ng US. 80% nga sa mga Pilipino gustong maging alyansa ng Pilipinas ang US. Kaya nga napipilitan tayo na ipapasok na lang natin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. At paano nyo nasabi na tuta ng kano ang ating presidente? Kitang-kita nyo naman na hindi lang US ang gusto ni PBBM na isama sa mga military exercises. Dinagdag niya pa dyan ang Australia, India, France, Japan at iba pang bansa na interesadong tumulong sa ating bansa. Alam nyo kung bakit? Kasi sa ngayon, mahina pa talaga ang armed forces natin laban sa China. Kung totoosin, ginamit lang din ni PBBM ang US para pangtapat laban sa China. Mauobserbaran mo yan sa premise pa lang ng kasunduan sa mutual defense ng rules and regulations sa EDCA. Binabalaan na ni PBBM ang US na ito'y pangdepensa lamang, not for offensive attacks. Kasi alam ng ating presidente ang galawan ng Amerika. Yun nga ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sa pangbubuli ng China wala tayong ginagawa na opensiba laban sa China. Kasi ang gusto ng ating presidente, idaan ang lahat sa mapayapang diplomatic negotiations. At habang tinitiis natin ang pangbababoy sa China, sinabay sa alyansa ni Bongbong Marcos ang bansang Canada, Japan, Indonesia, Australia, France at iba pang bansa para mabalanse ang usaping militar at pang-ekonomiya pag nagkataon na mananalo ang US dito laban sa China. Baka tayo naman ang bababuyin sa US. Kaya habang maaga pa, gustong papapasukin ng ating presidente ang lahat ng bansa na tutulong sa ating armed forces, pati sa usaping pag-ekonomiya. Gusto ni PBBM na bukas ang ating bansa sa lahat na mamumuhunan sa atin. Yun ang dahilan na gustong baguhin ng ating Pangulo ang ating konstitusyon sa economic provisions. Hindi kasi naisip ng ibang kritiko na parang pinaglalaroan lang din ni PBBM ang bansang ito upang isalba ang Pilipinas sa kapahamakan laban sa China. Tandaan natin ang sinabi ni Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon, friend to all and enemies of none. Hindi gaya ng idol niyong political genius ko, no? Pero friend to China and enemies to all Western. Mukhang baliktad yata ang pangungutak nito. Kaya sa ngayon, tiis-tiis lang muna tayo mga bay kasi nililinis at inaayos pa ng ating presidente ang mga dumi at laso na pinakalat sa nakaraang administrasyon. Sana nga matapos na ang problema natin dito sa West Philippine Sea at magagamit na natin ang lahat ng natural resources sa ating bansa. Pag nagkataon na maging isa tayo sa superpower country, malay mo, itong US at China naman ang ating kukontrolin. Hindi sa kasakiman kung hindi aayusin natin ang girian sa dalawang bansa na to. Kaya tayong mga Pilipino, magtulungan tayong lahat. Hanggang dito na lang at sa susunod na episode, rock and roll na tong tanan mga bay.